Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, yung tindarang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Welcome back again. So humihingi po ako ng tawad at saka paumanhin na rin sa mga viewers ko at saka sa aking mga subscribers dahil ngayon lang po ulit tayo nakapag-upload. I am so sorry guys, nawala talaga ako sa focus, lalo-lalo na talaga pag may problema dumadating. Ganun talaga ako, ewan ko ba. So ngayon, medyo okay-okay na, tapos medyo na okay-okay na rin ako. Kasi nung nakarang araw talagang stress na stress ako, kulang sa tulog, parang ayokong mag-share kasi nga wala akong ganang gumawa ng video, lalong-lalo na pag may dinaramdam ka or may iniisip or di ba kaya may problema dinadala yung mabigat na problema. Ayan, I am asking an apology to my subscribers at saka sa mga viewers dahil ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Well, anyway, so ngayon guys, i-share ko sa inyo kasi nga nagka-problema, di ba? Family problem last February 2. Ayan, so February 2. Nagka-problema, family problem nga, di ba? Kasi may nangyari doon sa kapatid ko na nakaka-base sa Cebu. So, ayaw ko siyang i-share dito kasi it's personal. Tapos, for his safety na rin. Ang hirap talaga, no? Ang hirap pag yung pamilya mo yung nagkaka-problema, wala na kayong magulang na pwede nyo malapitan, or di ba kaya magulang na pwede nyo i-share doon yung mga problema ninyo. Kasi nga, namatay na yung both parents namin, yung mama at papa ko. Tapos, kami na lang magkakapatid. So, apat kami na biological siblings. Ako yung panganay, tapos yung kapatid ko na lalaki na nasa Manila, tapos yung isa na nasa Cebu, yung isa na nagka-problema nga sa Cebu, tapos yung kapatid ko din na babae na nasa Manila as of now, na naka-base. So yun, kailangan namin siya solusyonan, kami-kami lang magkakapatid. Ang hirap. So ako yung panganay na sobrang nai-stress kasi nga para ko na rin silang mga ako yung nanay, parang ako yung nanay nila. Kasi nga ever since pa naman maliliit pa kami, since nga ako yung nakakatanda, so dapat ay ako yung nagsusupervise sa kanila. So ang hirap. At saka na-realize ko rin pag mahirap ka, ang hirap maging mahirap. Kasi kung talagang alam lang nila na mahirap ka, talagang may ibang tao talaga na instead na tutulong sa'yo is hihilahin ka pababa. Lalong-lalo na doon sa mga sa mga kamag-anak mo. Hindi ko naman nila lahat ha. Although may mga tao pa rin naman na mabubuti yung kalooban at saka may mga kamag-anak rin naman na mabubuti yung kalooban nila, pero may mga kamag-anak talaga na walang ibang magawa. Instead na nagka-problema ka na nga, ayan, so dapat tulungan. Ang ginawa nila, hindi ka pa nila tinulungan, chinichismis ka pa, hinihila ka pa nila pababa. Ang hirap, lalong-lalo na pag wala kang connection, wala ka nang pera, pobre ka na nga, tapos yun, hihilahin ka pa pababa. Ang hirap. Kaya dapat talaga magsusimikap ako para maging mayaman. Ayoko rin naman, hindi ko naman wala naman akong hindi ko naman pinangarap na super yaman lang. Simple lang naman ang buhay na gusto ko, yung bang may negosyo na stable kahit maliit man lang, at saka nakakapagtayo ng bahay para sa mga anak ko. Ayan, so makatulong sa mga kapatid ko, ganyan. Yun lang, kontento na ako doon. Hindi ko naman pinangarap na sobrang yaman talaga. If God gave that to me, well, I am grateful for that. Siguro ipamimigay ko na lang, itutulong ko na lang sa ibang tao, na yung mga tao nangangailangan din ng tulong. Kasi as of now, na-realize ko talaga na if you are nothing, kung tingin nila sa'yo na wala, pobre ka. So, instead na tulungan ka nila, i-delay pa nila talaga kung ano yung pwede mong magawa. Well, anyway, update sa ating tindahan. Still surviving yung tindahan natin. Yun na nga, medyo nababahala at nag-aalala. Kasi nga may mga gastos tayo na unexpected. Natatakot ako na baka yung kapital ko is magastos na naman namin, ganyan, kasi nga nagka-problema. Takot talaga ako na baka maulit-ulit yung nangyari last year sa amin, na yung kapital namin is nagastos namin since nga walang trabaho yung asawa ko. Oh my God, wag naman sana. So, unnecessary gastos na naman ulit tayo ngayon. So, well, anyway, hopefully ma-okay na. So, update tayo sa tindahan natin. Diba last video ko, na-share ko sa inyo na I am manifesting na sana makabili tayo ng ref. So, yun, nakabili ako ng ref. Kaya lang,
hindi yung ref na gusto ko. Yung ref na nabili ko is ito, Panasonic siya na inverter instead na ito, ganitong ref na gusto ko na yung Pandora pang negosyo. Kaya lang, hindi siya available dito sa amin. Hindi siya available. Meron siyang mga kapareha pero maliit siya and then hindi ko siya type. So, instead na yung Pandora, so kinonvert ko yung ibang gusto ko, namili ako ng ibang refrigerator na medyo kapare-kapareha lang din doon sa Condora at saka mas lesser yung presyo, which is 20,700 kasi si Condora is 24,000. Tapos ito namang si Panasonic na which is nabili ko is lang siya 20,700. So ganito siya kalaki at saka ganyan din naman yung loob niya sa compartment. Ayan, so ang ginawa ko ngayon is ginamit ko siya as personal at saka not just like that, ginawa ko rin siyang pang negosyo. Nagbibenta na rin po ako ng milk bar, nagbibenta na rin po ako ng mga frozen foods. Ayan, so mga longganisa, Tocino Royal hotdog, mga bingo hotdog, mga tocino, meron tayong pork tocino na available dito. So nagbibenta na rin ako dito sa tindahan ng ganyang klase mga frozen foods as of now. Pero pakunti-kunti lang din naman. Ayan, kahit pa paano may problema mang dumating, at least meron din namang ibang blessings na dumating kasi nga nakabili na tayo ng refrigerator na which is pinangarap ko talaga kasi nga nasira yung ating upright freezer, di ba? So ito yung aking nabili na Panasonic inverter na ref. Ayan, so thank you Lord, kahit paano may mga problema pero at least man lang is may mga ibang blessings pa rin. I'm still thankful kay Lord kahit paano is healthy kami. Healthy kami ng pamilya ko, yung mga kapatid ko healthy, yung mga pamangkin ko healthy, although may problema sa financial, may problema man sa mga bagay-bagay, pero kahit paano is nakakakain pa rin kami. Yung store namin still surviving, although hindi man ganun ka-stable, pero I am still fighting for this, na sana ma-okay, sana man lang ay lumago pa ng lumago, nang sa ganun is makapagpundar tayo ng makaipon tayo ng pera para pang expansion at saka pampatayo natin ng bahay. Yan talaga yung aim ko ngayon, na sana is makapag-ipon at saka makapagpatayo or makabili man lang ng bahay para hindi na kami mangungupahan or hindi na kami magsisiksikan kasi medyo maliit kasi yung pwesto namin dito, yung room namin maliit. Tapos yung mga anak ko lumalaki na, of course si Ate Nicole is 14 years old na, grade 8 na siya, tapos si Grey ko grade 4, 9 years old na po siya. So malaki na yung anak ko, tapos wala pa kaming bahay, sariling bahay, so nape-pressure ako. So gusto ko sana doblihin yung income ko. So ngayon nga nagbebenta ako sa TikTok, nag-affiliate ako, bumalik ako sa pag-affiliate. So far may konting benta, pero ang hirap pala ang hirap mag-build up ng followers. Kailangan mong mag-post everyday ng mga video, kailangan mong mag-isip ng content kahit maliit lang na seconds lang na video na igagawin mo para lang makapag-post ka or para maka-earn ng followers, o di ba kaya maka-earn ng viewers, at may convince mo sila na bibili doon sa product na pinopromote mo. Ang hirap, ewan ko ba, pero naisip ako bakit sa iba ang dali-dali, pero para sa akin ang hirap niya igawa, at saka ang hirap mag-isip ng content, na ang hirap i-inganyo or i-convince yung mga viewers mo para bumili sila sa'yo, di ba? So now still struggling, madami mang problema, pero I am still grateful kahit paano is healthy kami, okay? Healthy. Lahat ng problema masusolusyonan yan. Basta ang pray ko na talaga kay Lord, guidance and wisdom to be motivated para magawa ko yung mga bagay na dapat kong pagtuunan ng pansin at saka mga bagay na dapat kong gawin. Ayan. So, sa mga viewers ko at saka sa mga followers ko, so, or diba kaya subscribers, thank you so much po. At saka, I am so sorry. Ngayon lang ulit ako nakapag-update. Ayan. So, I am trying my very best na sana makapag-upload by next day. Sana okay na lahat. Ayan. So that's it. Thank you so much for watching, guys. I'll see you in my next video. God bless. Happy selling and gracious everyone. Amping mong tanan.